Alright. Magandang hapon po sa lahat. Amen. At tayo po ay pinagpala na muli magsama-sama dito po sa bahay sambahan ngayong hapon. At it's time, 3:30. At sabi ko nga po, maganda observe natin yung time. At we prayed for this na tayo po ay muling magkaroon ng pananambahan ng hapon. And salamat sa ating church, no? Na ipagpapatuloy po yan. Alright, tayo po ay magstaying lahat. As we all stand, please, tayo po ay mananalangin. Pikit po tayo lahat at nakayuko. Let us pray. Heavenly Father, again, thank you for this afternoon. Salamat po sa kapahingahan. Salamat sa lunch. Thank you, Lord, for the privilege again na magtipon dito sa bahay sambahan para po kami ay patuloy na matuto na inyong mga salita. Pagpapalain niyo po ang bawat parte ng programa. Paunahan niyo po kami, Panginoon, mula sa awitan, sa pag-share ng memory verses, testimonies, and special number, and even sa preaching, Panginoon. We also pray for those na naglalakbay patungo rito, kayo nga pong mag-ingat din sa kanila. At paalala niyo po na patuloy ang araw na ito ay napakahalaga para sa inyong mga anak. At higit sa lahat, kayo po ang maitaas, Panginoon, sa aming pagtitipon. Patawad po sa mga pag-asal at pagkukulang namin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Alright, get your songbooks, mga kapatid. At tayo po'y umawit para sa ating Panginoon. Amen at amen. Napakasaya po na tayo ay makaawit sa Panginoon. Awitin po natin ito pong song number 19, Saved, Saved. Awitin po natin yan ng masigla. Kung tayo po'y ligtas, 17, ayan. 17. Song number 17, Saved, Saved. Awitin po natin ng masaya at masigla po yan. Andiyan na po ba tayo? Amen? Amen. And the first stanza now, sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Number 2. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on his mighty arm. I know he'll guide me all the way. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Last, when poor and needy and all alone, in love he said to me, come unto me, and I'll lead you home to live with me eternally. On the chorus, saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. Salamat po at isa pang awitin. Saya po ba kayo? Amen? And awitin po natin, Mansion Over the Hilltop. 82 of our songbooks, please. 82 of our songbooks. Buti gumana na po ito. At nagamit na natin sa biyaya ng Diyos. Alright. Mansion Over the Hilltop. Sigla-siglaan pa po natin.
Ulitin natin on the first stanza na. Ready, sing. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold, but in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. Amen. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Second stanza now. Though often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my pillow a stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. Amen. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are purest gold. But before we sing the last stanza, maganda po, nakangiti tayong lahat. Amen? Masaya po ba kayo? Amen? Yan, tingin sa kanan kaliwa, ngiti. Yan. Alright, ang third stanza now. Ready? Sing. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim, amen, in search of that city. I want a mansion, a harp and a crown. Amen. Chorus. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Amen. Sige po, makakaupo tayo. Salamat po sa mga awitin na yan. And I hope that ayan, tayo po ay na-excite. Every time you sing, sige pa, open. Open. Sit down. Ayan. Pag-iwalayin nyo na lang po. Alright? So, alam niyo po, every time we sing, maganda po, unawain natin yung mensahe. And as we sing, yan po ay papuri sa Panginoon. Ano? So, ngayon, to our memory verses. Ma'am Sai, ano na lang dyan? Baka magalaw yung ano. Wala na lang dyan, ha? Basta. Walang ano dyan, gagalaw. Baka magalaw yung saksak. Alright? Okay, well, memory verses po tayo. Sino ang gustong mauna na mag-share ng memory verse? Come on. Tayo lamang po at recite the verse. Ako po muna. Matthew chapter 5, verse number 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in
heaven. I roll the verse to Brother AJ. Amen. Sir Arthur. Amen. That's right. Amen. Amen. So, Mr. Ashley. Amen. Brother Eman. Pray without ceasing. Ayun. Sister Joanna. Amen. Amen. Sister Althea. Or in righteousness. Amen. Sir Aisel. In his stead. Amen. Hamsay. Amen. Ano pa po? Meron pang gusto mag-share? Si Manong Manong Elmo. Si Uncle Elmo. Awan ka no. Basta. Wag daw, wag. Okay? So, I hope na yung mga memory verse na yan po, maganda yan. Natuwa na si Vince, so nakapag-memorize verse na rin. Amen? Tayo po'y mag-sing lahat. Umawit tayo ng isa pang awitin at awitin po natin ito pong song number... Saan na yun? Wala sa ano ko. Ito po. Song number 126. Ayan, awitin po natin, Are You Washed in the Blood? Let us sing, Are You Washed in the Blood? 126 of your songbooks, please. Are You Washed in the Blood? Awitin natin ng masaya at masigla. And the first is stanza now. Have you been to Jesus for the cleansing pot? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you truly trusting in His grace desire? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb?
spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Number 4, lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Please be seated. Salamat po. At continue to pray for this week na ating po mga gawain. Pag-pray niyo po, baka makapag-stay na po dito si si Ma'am Joy at si Adasa para tutulungan daw po tayo dito. Kaya yung mga violin students, makapag-schedule tayo ng practices for this week. Alam niyo naman, last week ay may biyahe. So, this week po ay itong Monday to Thursday. Thursday po ang ating midweek service doon po sa Kalitong. Tuloy po natin. Nalangin nyo rin po na may set up natin yung 2 electric fan doon sa loob. So malaking tulong po yan. At mas marami tayong ma-invite. At madala po this coming Thursday. No? So normal po yan. Sabi ko nga, ang Sunday afternoon ay hindi pa po yan nakasanayan ng kahit sa mga bisita natin. But let us just continue. Let us encourage, let us invite, at yan po yung ating tatrabahuhin. Then sa sa Thursday natin na midweek service, kayo na pong family ang kakanta, no? Kayo po na family, so pwede po kayong group singing na po doon. Tamayo family. Yan. Nalala ko yan meron yung Von Trapp Family Singers. Oh, may pelikula yun, Sound of Music. Napanood niyo yun? Yung mula sa tatay, tas mga anak niya. Nung World War II yun. Yeah. Von Trapp family. Ito naman, Tamayo family. O, di ba? So, pag-pray natin yan. Gagawin natin every Thursday na mga families ang mag-represent para mag-special number. Okay? So, kung meron po kayong kanta na nagustuhan, send nyo lang sa akin para at least ma-inform lang po ako. Para kung sakali man, matulungan ko rin po kayo. If ever na kailangan ng -1 or ng accompaniment na piano. Or kung kayang gitarahin. Di ba? Para ma-showcase natin yung ating talento para sa Panginoon. Hindi para sa mundo. Amen? So, yan po ang ating gagawin. And kung dito pray, sabi ko nga po, sisimulan natin itong January, mabubuksan natin yung mga areas. No? Wag po natin palalampasin ang January na hindi natin maabot itong paligid. So yan po ang isa sa panalangin. If ever na may availability po kayo ng time, especially sa mga members, dito po tayo Santa Maria nakafocus muna. Pero hindi po natin iiwanan ang Burgos. Ayan. So kasama po yan sa panalangin natin. At patuloy po, isama niyo sa prayer doon po sa San Esteban. Makapag-schedule tayo ng regular na Bible study nila. Kung sakali man po is Friday. That's the last day ng pasok, although may doon, ay yan, parang may parang may effect. Alright. Pero continue to pray kapatid sa mga po natin, sa mga gawain na yan, sapagkat yan po ang main thing ng simbahan. Amen? The main thing must be to win souls, to teach the Bible, to pass out tracts, Bible studies, and yan nga po ang dapat na ma-develop, especially sa discipleship. Si Sister Loida, panalangin niyo po. Magkaroon din po ng opportunity, although malalayo po kayo sa Burgos, kahit sa mga young people, makapagturo rin. Okay? At even si Sir Arthur po, dito sa may, ang tawag ito? Nalbo, sa Barangay Nalbo. Panalangin niyo po yung mga kapitbahay niya dyan. At na-sharean na po yun, tumanggap na sila sa Panginoon. Ang kulang na lang nila is the more na Word of God na makapakinig sila. So yan yung panalangin natin, opportunities na makapagturo po sa kanila. So yan po. So yun lang, at dire-diretso po tayo sa ating pag-aaral ngayong hapon. Amen? Meron po bang gusto mag-share ng testimony? Baka may gusto.
Nahiya sila. Are you shy? Shy type? Wala pang gusto mag-testimony. Alright, tawagin po natin yung ating special number, yung ating jewel. Palakpakan po natin. Jesus made each star in heaven. He created earth and sea. He's the keeper of all knowledge. What's its past and what will be. Yet he oversees great wisdom, so you will not lose your way. Like a lamb, it goes every step. It shows you can know His will each day. Trust His word. Trust His word. All God's promises are true. Trust His word. When your pathway disappears, when your joy gives way to tears, when you're plagued with doubts and fears, trust His word. He is not a distant stranger. He can be your closest friend, and is always listen closely when you share your heart with Him. Jesus walks the path beside you. He has been there all along, and He'll guide your feet when your step is weak and your strength is almost gone. Trust His word. Trust His word. All God's promises are true. Trust His word. When your pathway disappears, when your joy gives way to tears, when you're plagued with doubts and fears, trust His word. When your pathway disappears, when your joy gives way to tears, when you're plagued with doubts and fears, trust His word. Sound. Okay, at
At the song, the message of the song ay naging maliwanag po sa bawat isa. Amen? At tunay nga po na kailangan natin magtiwala lang sa salita ng Diyos. Minsan may pagdududa, minsan may takot, minsan may kaba, but we need to stick to the Word of God. At by the grace of God, I thank the Lord. Mula nung nakilala ko siya, 2001. At hanggang sa tinawag for how many years? 24 years, 25 years na rin. Itong 2026 na Kristiyano ay salamat po na talagang salita ng Diyos lang ang pwede nating asahan. So this afternoon, I'd like to bring a message to encourage us again about the Word of God. At sabi ko nga, January, let us talk about the Word of God. Huwag tayong magsawa sapagkat ang Biblia po ay hindi nakakasawa. Amen? Matthew chapter number 6. Let's all stand please as you open your Bibles. Matthew chapter 6. Okay lang po ba yung sound? Okay lang. Liwanag, ano? Mas maganda hawak kasi na mic. Right, Matthew chapter 6. Basahin po natin dito po sa verse number... Wait lang. Matthew chapter number 5, 5. Mali yung 5, yan. Verse 17 to 19, ayan. Matthew 5, verse 17 to 19. Nag-echo siya. Okay, babasahin po natin yan ng maliwanag. 3 verses po at I believe that this will help us this afternoon. At makuha natin yung mensahe po ng mga talatang yan. Nandiyan na po kayo, amen? Amen. Basahin po natin, verse 17, ready now read. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga awiting aming narinig. Salamat po sa mensahe ng awitin na nakapaganda ng aming puso. At ganoon din po sa mga talatang nabasa ngayong hapon. Pagpapalain niyo po ang pangaral niyo salita. Tuloy nga po, Panginoon, na kami ay niyo po na inyong salita upang kami po ay mamuhay sa ibawang lupang ito na hindi po puno ng pagdududa at pagkatakot, kundi ng pananampalataya po sa inyo. Kayo po, Diyos, ang maitaas. Kayo po ang mabigyan po ng kaluwalhatian sa mga maririnig po namin sa hapon na ito. Higit sa lahat, maitanim po ang inyong salita sa aming puso. Linisin niyo po kami at patawarin ito pong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen at amen. Alright, please be seated. Makakaupo tayo. Ang atin pong tatalakayin sa verse number 17. Kung titignan niyo po, kapatid, ang importante ng salita ng Diyos, ang pag-aaral po dito sa chapter number 5, ito po yung tinatawag na Sermon on the Mount. Dito po yung nagsimula ng Panginoon, kung makikita niyo po sa verse number 1, nagsimula siyang umakyat sa bundok at siya po ay nangaral sa mga disipulo at dito po nagkaroon ng kumbaga mas malalim na pangunawa ang mga tao patungkol sa kaugalian sa kaharian ng Diyos. Napakahalaga po na tayo bilang anak ng Diyos ay inihahanda po ng Diyos para sa kanyang kaharian. Amen? What we are waiting is not the one world government. Na yan po ang nangyayari na sa panahon ngayon na itong buong do ay magkakaisa at magkakaroon daw po ng iisang gobyerno, iisang pera. Pag hindi ka nagpatatak sa anang kamay or sa noo, di ba? Yung sinasabi ng Book of Revelation. But what we are waiting for is the kingdom of God, na yan po ay isang araw galing sa langit,
ay bababa po dito, it will change everything, the new heaven and the new earth. Kaya nga po, bilang isang kabahagi sa kaharian ng Diyos, kailangan maunawaan natin yung importansya ng batas or salita ng Diyos. In chapter number 5, verse 17, sinimulan po ng Panginoon, sabi niya, "Think not that I am come to destroy the law." Marami hong nagtuturo kasi na noong dumating na daw ang Panginoon sa Kristo ay wala nang silbi ang batas. Or wala nang silbi yung mga sinabi ng mga propeta. Tandaan niyo kapatid, lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia ay mahalaga. Amen. Whether it be the Old Testament or the New Testament. Marami ako nakausap, sabi nila, nasa panahon na tayo ng tinatawag na biyaya, wala na yung batas. Hindi po totoo yun. Sabi nga ng Biblia, sabi ng Panginoon, ako'y naparito hindi para sirain ang batas ng Diyos, kundi para i-fulfill, para makita ninyo ang kahalagahan nito. At tatandaan natin kapatid, the Word of God cannot be destroyed. Amen. Sabi nga niya, I am not come to destroy. Even the Lord Jesus Christ needs to fulfill. Kailangan niyang gampanan ang sinabi ng Diyos para sa katuparan ng kalooban ng Diyos. Naunawaan niyo ba na hindi madali sa Panginoon yon? Kaya nga before He was crucified, bago siya namatay sa krus ng Kalbaryo, nandoon siya sa isang hardin. Instead of the Gethsemane. Nandoon siya, umiiyak siya, nananalangin siya, lumuluha siya ng dugo, ang sabi ng Bible, sapagkat He needs to die to fulfill the prophecies. Amen. Kailangan niyang isurrender yung buhay niya, maranasan niya yung kamatayan, maranasan niya yung separation from the Father, para lamang mabayaran ang kasalanan ng tao. And yung mga bagay na yun ay nakasulat saan? Sa mga propeta, in the Old Testament. Kaya nga po, sabi ng Bible, He needs to fulfill the law. So this afternoon, we'll talk about the integrity, yung integridad ng salita ng Diyos. Sabing integridad, ito po yung pagiging matibay. Pagiging hindi pa bago-bago, pagiging solido. No? The word integrity is very important sapagkat ang Biblia po ay pwede nating panghawakan, ituro, ipangaral, isabuhay, sapagkat ito ay may integridad. Alam niyo ba, dun sa pinag-aralan ng yung military school dito sa Pilipinas, ayun. Dito sa Pilipinas po, yung Philippine Military Academy. Alam niyo po yan, di ba? PMA, hindi po yung pedicure, manicure at kulot. Iba yun. Doon yun kay Nanay Maribel, di ba? Pedicure, manicure, at iba pa. Ayan. Salon yun eh. Pero yung PMA sa Baguio, ang kanilang kataga ay courage, integrity, and loyalty. Pag sinabing integrity, patungkol sa katotohanan. Pagiging totoo. Tayo, pasalamat kapatid, that the Bible is true. Amen. It is a true Word of God. Kaya nga po, the Bible has integrity. Bakit po? 3 things this afternoon. Number 1, dahil it is already fulfilled. The Bible is the fulfilled foundation. Ang sabi ni Jesus Christ dito, I am not come to destroy, but to fulfill. It means, the word fulfill means to complete. Ibig sabihin po, nagawa na niya or para gampanan niya. Yung batas na isinulat nung panahon ni Moses, hindi siya naparito para sirain yun, kundi para makita yung batas sa kanya. Makumpleto yung mensahe na, pag tinignan niyo po ang Old Testament, ano ang mensahe ng Old Testament? Ano ang mensahe ng batas? Tayo ay makasalanan. Amen? Pag binasa mo yung 10 Commandments, makikita mo kung sino ka. Pag inunawa mo yung Old Testament, sinasabi doon, ang tao ay imperfect, ang tao ay makasalanan, ang tao ay marumi. But how did Christ fulfill? In the New Testament, ang sabi ng Bible, siya ang kasagutan sa pangangailangan ng tao. Amen. Kaya nga, it is the completion of the Old Testament. Hindi mo pwedeng sabihin na salita yan ng Diyos na New Testament lang.
Marami hong nagtuturo, sabi nila, hindi na natin naaralin yan. Hindi na natin kailangan yan. No, kailangan natin lahat sa Bible. Tandaan niyo po yan. Kaya nga salamat that our foundation is already fulfilled. Kung titignan niyo po sa Hebrews chapter number 10 in verse number 7. Hebrews chapter number 10 in verse number 7. Tignan niyo po sa Bible. Okay? Kita niyo po kapatid, amen? Hebrews 10:7. Sige po. Mandiyan, puntahan natin. Sabi dito ng Bible, sabi ng Panginoon Jesucristo po dito, sabi niya, Then said I, Lo, I come in the volume of the book it is written of me. Naunawaan niyo ba kung sino po yung nagsulat o para kanino isinulat ang aklat na ito? It is about the Lord Jesus Christ. The central theme of the Bible is Christ. Sabi niya, Lo, I come to do thy will, O God. Who is speaking here? The Lord Jesus Christ. Naunawaan niyo ba kapatid na ang ginawa ni Kristo na parito siya para kompletuhin yung kanyang misyon, para po ma-fulfill kung ano man yung instruction ng Diyos Ama sa anak, at ang anak ang siyang naging sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga salamat kapatid na ang Panginoon ay tinapos niya ang kanyang misyon. Amen? At salamat na yan ay nakasulat sa Biblia na totoong pangyayari. Amen? It is a true account that Christ fulfilled His mission. Namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay, at yan ang tangan-tangan nating mensahe na ebanghelyo. Amen. The good news that every time you share the gospel, sigurado ka na totoo yung sinasabi mo. Amen. Kaya hindi natin ikahihiya. Hindi tayo mapapagod, hindi tayo mananawa, hindi tayo manlulupaypay sa pangangaral ng ebanghelyo. Because the Bible has integrity. Alam niyo ba na ang pinakamahirap pagkatiwalaan ay yung taong walang integridad, di ba? Yung alam mo na niloloko ka lang, tama di ba? Na nagsisinungaling harap-harapan. Sabi nga nila kahit sa social media or sa media, harap-harapan nilang kaya magsinungaling. But praise God that the Bible is not a lie, but it is the truth. Amen. Kaya nga panghawakan natin ito. At tandaan niyo po kapatid, another account in the Bible in Acts chapter 8, tingnan niyo po. Acts chapter 8, makikita niyo po dito, si Philip. Ano naman po ang nangyari kay Philip? Acts chapter 8, verse number 30. Pansinin po natin ito pong talatang ito. Acts 8:30, And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? Tinanong ni Philip yung isang African, Ethiopian, na eunuch, sabi niya, nauunawaan mo ba yung binabasa mo? Anong sagot nung Ethiopian? Verse 31, And he said, How can I except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Sabi niya, paano ko maunawaan yan kung walang magtuturo sa akin? Amen? Walang maggagabay sa akin. Verse 32, The place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Ito po ay yung aklat nino po, Isaiah. And that is the Old Testament. Isaiah is a prophet. Pero, paano nangaral si Philip? Verse 34. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet of this? Of himself or of some other man? 35. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture. Anong ginamit ni Philip? The Old Testament. Anong ginamit ni Philip? The book of Isaiah. And sino ang pinreach niya? And preach unto him Jesus. Amen?
Ano unawaan nyo? Bakit ang Biblia sigurado tayo that it will reconcile the Old and the New Testament? Because it is the truth. Even in the Old Testament, pwede mong i-preach si Jesus Christ at ito'y ginamit ng Diyos si Isaiah para ituro ang mga tao kay Kristo. Na si Kristo ay isang karnero, sabi niya dito, a lamb, a sheep to the slaughter. Isang alay, isang offering na dadalhin para mamatay. Na hindi man lang siya, sabi dito, He opened not His mouth. And who is that? The Lord Jesus. Naunawaan niyo ba kapatid na napakahalaga niyan? Na yung pundasyon ng salita ng Diyos was already fulfilled. Amen. Mapalad tayo. Bakit? Yung tinuturo natin, nangyari na. Amen. Ang hirap kaya nung panahon ng mga propeta, panahon ng mga apostles, na sila po ay nangangaral na si Kristo ay magsasakripisyo pa lang ng buhay. Di ba? Pero mapaalad tayo that it was already a fulfilled foundation. Kaya nga sigurado tayo kapatid na ang salita ng Diyos ay may integridad. Huwag tayong pabago-bago ng decision, huwag tayong lilihis sa salita ng Diyos sapagkat sa mga mabababaw na rason lamang. Kasi matindi po ang pinangahawakan nating aklat. Hindi po ito kwento ng nakaraan, but this is the so-called blueprint, no? Ano yung blueprint? Yan yung plano ng Diyos na maligtas tayo. Kaya nga, Genesis pa lang, nandyan na si Kristo eh. Amen? Revelation, sinasabi yung ginawa ni Kristo at yung mangyayari sa hinaharap. So the blueprint of salvation, why? Sapagkat ito po ay katotohanan. Number 2, puntahan po natin, balikan natin yung Matthew chapter number 6, o number 5, sorry. Matthew 5, balikan po natin. Verse number 18. Matthew chapter 5. Pakikuha po si ano. Pakipaupo. Pakipaupo. Matthew 5 in verse number 18. Ano pa pong makikita natin dito? Alright. Tutulungan na lang po. Thank you. Matthew 5:18, ang sabi diyan, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Naunawaan niyo ba kapatid na ang sabi ng Biblia dito, walang mapapalitan, walang mababago, walang kumbaga pwedeng sirain ng tao na salita ng Diyos. At ang sabi niya dito, till heaven and earth pass. Hanggat hindi lumilipas itong mundong ito at ang kalawakan na kung saan tayo nakatira. Kaya nga, tayo magpasalamat kapatid na yung pinangahawakan nating salita ng Diyos, there is a fixed finality. It is the final word. Naunawaan niyo ba na hindi mo na pwedeng dagdagan ng Biblia? Amen? Ano mang idadagdag mo sa Biblia ay hindi na salita ng Diyos. It is tradition of man. Hindi mo rin pwedeng bawasan ang salita ng Diyos na pipiliin mo lang na para kang kumakain sa, ano tawag yan? Buffet. Alam niyo yung buffet? May mga ulam, di ba tama? Yan, gusto ko. Yan, ayaw ko. Kuha ko niyan. Ayaw ko niyan. Ito, di ba tama sa buffet? Kalatag yung ulam. Naunawaan ko iba, bawal sa pork, bawal sa red meat, di ba? Pero alam niyo ba ng Bible, hindi yan pinagbabawal? Amen? Walang salita sa Biblia na bawal para sa tao, no? Bawat salita ng Diyos ay kailangan ng tao. Amen? Kaya wag nating pipiliin kung ano lang yung gusto nating paniwalaan. Kaya nga, marami ang ayaw sa Baptist kasi lahat nasasagasaan. Amen. Lahat ng salita ng Diyos, the whole counsel of God ay ituturo natin. Pag sinabi ng Diyos na mali yan, mali yan. Pag sinabing tama, yan ang tama. Hindi mo pwedeng lumihis na iwasan mo lang para hindi masaktan yung iba. Tingnan sa Bible, Revelation. Tingnan niyo po
Revelation chapter number 22. Dito maliwanag to. Kaya nga, tandaan natin kapatid, huwag nating pipiliin kung ano lang yung gusto natin at ayaw natin. Hindi po pwede yung gano'n. Revelation chapter number 22. Verse number 18. Ang sabi ng Bible, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book." Pag ang salita ng Diyos ay dinagdagan mo, dadagdagan din ng salot ng Diyos, ikaw mismo. Alala ko, may post ngayon sa Pilipinas, LGBT church, Christian church. Nakalagay. Sabi ko, saan nila napulot yun? Tapos sasabihin pa nila that God is love, di ba? God loves sodomites. Hindi ho. Ang ginawa ng Diyos sa mga sodomites, sinunog niya. Amen? Pinaulan na niya ng apoy, ganun ang galit ng Diyos. Tapos dadagdagan mo ang Biblia, di ba? Sabihin mo, mahal ng Diyos kahit kaming mga, ang tawag dyan, makamundo. Hindi ho. Galit po ang Diyos sa mundo. Sa katuruan ng mundo. Kaya nga bilang Kristiyano kapatid, huwag tayong magdadagdag ng sarili nating katuruan sa ating paniniwala. Our belief must be on the Word of God only. Huwag mo sasabihin na baka naman pwede ito. Hindi baka naman. Siguraduhin mo na pwede talaga yan. Amen? Huwag tayo magbabaka sakali kasi sigurado ang salita ng Diyos. Amen? Ayan po sumunod. Verse number 19. "And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, out of the holy city, and from the things which are written in this book." Kaya nga maliwanag yung mga kulto, ito na hindi sila naniniwala sa mga doktrina na nasa Biblia, wala silang parte sa kaharian ng Diyos. O ibig sabihin, ang pangalan nila ay kailanman hindi may susulat sa aklat ng buhay. If they do not believe the doctrines of the Bible, especially about the Lord Jesus Christ. Kaya nga to reject the Bible is to reject the only final word in this world. Naunawaan niyo ba yan? Na ang Biblia lang ang permanente sa mundo? Naunawaan niyo ba yun? Simple lang Salita lang po ng Diyos ang hindi magbabago. Ako pwede magbago. Tao ako eh. Ang itsura ko pwede magbago. Ang isip ko pwede magbago. Right? It is only that the Word of God is permanent. Kaya nga pag nireject mo ang Bible, kawawa ka. Ang iyong buhay ay wala sa katotohanan. Walang kasiguraduhan. Rejecting the only permanent thing in the world. Alam po ninyo ito eh. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. When you say settled, hindi mo na pwedeng baguhin. It's like this one. Mga poste na yan. Anong tawag dyan? Pag nabuhusan mo na yan, yung semento na mix mo na sa tubig, sa buhangin, sa bato. Pag na-mixture na yan, cement ang tawag dyan. Tama? Cement. Pag yan ay tumigas, ang tawag dyan, it is settled. Amen? Pwede mo pa bang galawin yan? Hindi na ho. Pero salamat, yung semento pwedeng mabasag, but the Word of God cannot be broken. Amen? It is fixed. It is the final word. Naalala niyo po si Noah? Noah. Genesis chapter 6. Puntahan niyo po. Let me show you something here. Gusto ko po makita ninyo. Si Noah po ay namuhay sa gitna ng mundo na magulo. Na ang tao po ay may sariling moralidad, may sariling kaisipan, sariling pamantayan sa kanyang buhay. Genesis 6. Yan po sabi ng Bible. Verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth.
Ano niyo ba yun? Nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay dakila na sa mundo. So, ibig sabihin, ang kabutihan ay hindi na makita. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Matindi ano? Bawat nasa isip, laman ng isip ng tao, kasi alam ng Diyos yan ay puro masama, wala nang kabutihan. Kaya nga sabi ng Bible dito, God repented that He made man on the earth. Imagine nyo, sabi ng Diyos, pambihira, no? Naglikha pa ako ng tao. Nilikha ko ang tao para makasama ko, ako ay banal, ako ay mabuti, gusto ko makasama ang tao, pero ngayon ang tao ay sobrang sama. Ano sinabi ng Bible? Tingnan niyo po. Anong utos niya kay Noah? Sabi niya, Noah, gumawa ka ng arka. Bakit ako gagawa ng arka, Panginoon? Tingnan niyo po sa verse number, saan na yun? 17. Verse 17. Genesis 6:17. And behold, even I, ano sabi ng Panginoon? Do bring a what? Flood of waters upon the earth. Bakit waters? Bakit waters? Because not only waters below, but the waters above. All the waters, isasalpak niya dito. Lulunurin niya talaga ang lahat ng nabubuhay na may hininga, sabi ng Bible. Ano niyo ba yun, kapatid? To destroy all flesh wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall maliwanag, mamamatay. Yan ay salita ng Diyos. Naunawaan niyo ba na ang mga tao nung panahon na yan, wala pa silang nakita na baha na kayang lunurin ang mundo o ang lupa. Wala pa silang nakitang gano'n. Sapagkat wala pang ulan nung panahon nila. Now in chapter 7, tingnan niyo po. Chapter 7, ano sabi ng Panginoon? Verse 4, For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth. That's the first mention of rain. Ulan. 7 araw, pauulanin ko. Sa ika-7 araw ay uulan for 40 days and 40 nights. Saan ka nakita ng ulan na ganyan? May nangyari na ba na ganyan sa ating panahon? Wala pa ho. 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. Naunawaan niyo ba, kapatid, na yung word na rain dyan, hindi lamang po patak yan. Naunawaan niyo ba yan, kapatid? Amen? It is buhos po yan. Meron ako nabasa na kung pupunuin ng Diyos ang ilang kilometro para malagpasan yung pinakamataas sa bundok, ano yan? Mount Everest. 40 days and 40 nights na ulan. Matindi daw. Yung buhos pa lang ay para ka nang binagsakan ng Nanuha niyo ba yun? Hindi yung pinatakan ka lang ng ulan. Mapatak na naman ang ulan. Hindi ho. Buhos yan. And not only that, ano pang ginawa ng Diyos? Tingnan niyo po verse number 11. And it came to pass in the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up. Ano niyo ba yon? Lahat ng butas sa lupa bumugso ng tubig. Kaya nga fountain Di ba? Amen? Ang galing Mula sa ilalim ng lupa, may tubig. Ano sinabi niya? Yung clouds ba ang nagpaulan? No. And the windows of heaven were opened. He opened the firmament. It's called the window of heaven. Binuksan niya ang firmament at ibinuhos niya ang tubig. Sa taas, bababa. And the rain, verse 12, was upon the earth 40 days and 40 nights.
Kaya nga pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Nag-gets ba yun, kapatid? Amen? How many years? 120 years. Si Noah nagpipreach, magbago na kayo, magsisi kayo, uulan, lulunurin tayo ng Diyos. Sabi niya, nababaliw na yan. The first year, 5 years lumagpas, the same message, uulan, lulunurin tayo ng Diyos. 10 years, naunawa niyo ba yun? 50 years, mambira, si Noah siguro. 600 years si Noah 100 years, 120 years, nangangaral pa rin si Noah na ang sabi ng Diyos ay uulan, lulunurin tayo. Walang naniwala. Buti yung pamilya niya sumama. Amen? Kaya kayo yung pamilya niyo, salamat. Kung merong nauna sa inyo at kayong mga sumunod, salamat. That is biblical, si Noah. Na ano nangyari? Pinaulan ng Diyos. Kaya nga po, God's word is the final word. Dumating yung ulan ayon sa sinabi ng Diyos. Nalunod lahat ayon sa sinabi ng Diyos. Hindi ito pananakot. We do not scare people na tatakutin natin na magbago na. Maunawaan ng tao na totoo ang salita ng Diyos. It is true. It is fixed. Hindi mo pwedeng baguhin. It is a final word. Kailangan mo lang paniwalaan. At kaya nga po, number 3, lastly, tignan niyo po, balik tayo sa Matthew chapter number 5. Number 1, it is a fulfilled foundation. Salvation is fulfilled. Tapos na. May babying umiiyak. Number 2, it is a fixed finality. Hindi mo na pwedeng baguhin yan, kapatid. It is a final word. Imagine nyo na ang huli nating mapapakinggan ay salita ng Diyos. Mula dito sa lupa hanggang sa langit, salita pa rin ng Diyos. Amen. Kaya nga, pinapractice tayo ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa na sumunod at makinig. Number 3, tingnan niyo po, Matthew chapter 5, verse 19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men, so shall he be called the least of in the kingdom of heaven. But whosoever shall what? Do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Kaya nga hindi tinitignan ng Diyos anumang antas ng pamumuhay mo, kung magkano naipon mo sa lupa, kung ano natapos mo, amen? Kung hanggang saan ang napuntahan mo sa ibabaw ng no. Ang tinitignan ng Diyos ay kung tayo ay natutong sumunod sa salita ng Diyos. Amen. Kaya katatawaging dakila sa kaharian ng Diyos pag ikaw ay masunurin sa Diyos. And number 3, we need to be, what? Faithful followers. Bakit po? Sigurado na tayo sa sinusunod natin. Alam niyo, maraming Kristiyano pa rin, patumpik-tumpik ang pagsunod, pabago-bago, hindi nila ma-give up yung mga bagay sa buhay, hindi nila maibigay yung para sa Panginoon na oras, na yung kailangan nating ibalik sa Diyos. Kaya nga sa Biblia po, wala pong tinatawag na maliit na kasalanan o malaking kasalanan. Naunawaan niyo ba yun? Amen? Na nakasanayan natin, meron yung tinatawag na ano yan? Venial sin. Tsaka ano yung isa? Yung kasalanan na medyo maliit lang, at yung kasalanan, mortal sin. Ayan, tama. Mortal sin tsaka venial sin. Sa Bible po wala. Sin is sin. A command is a command. There's only 2 things na mangyayari sa tao. You obey or you disobey. Why? Because God's word is true. Totoo. Kaya nga, kung tayo po ay mamumuhay bilang Kristiyano, what we need to do is to obey the word of God. To be faithful in following Christ. The word Lord,
Lord Jesus Christ. Pwede ba nating tawagin ang Diyos na Panginoon kung hindi natin siya sinusunod? Amen? Kaya nga po ang challenge sa atin, kapatid, ang Biblia may integridad. Ang tanong, may integridad ba tayo? Amen? Pag tumingin ba ang Diyos sa'yo, ano nakikita niya? Pagsunod mo ba? Tayo po ang kinakausap ng Diyos. Ang sabi niya sa James chapter 1, tingnan niyo po, James chapter 1 verse 22. Kaya nga, mabigat po ang salita ng Diyos. Bakit po? Ang nais ng Diyos, maging masunurin tayo. James 1:22, but be ye doers of the word and not hearers only. Kita niyo yan, kapatid? Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Ang napakahalaga po sa buhay ng Kristiyano ay hindi po yung ating kakayanan, kagalingan, kayamanan, pero ang ating pagiging masunurin sa Diyos sa bawat aspeto ng buhay natin. The challenge for us is to obey God whether or not others obey God. Kahit nag-iisa ka, yan ang totoong integridad. Naunawan niyo ba yung Biblia? Kahit nag-iisang aklat lang yan, itabi mo sa mga iba-ibang libro, yan lamang ang totoo. Kahit wala siyang kasama. Kahit kung sino pang authors ang nagsulat niyan, magagaling na tao, bestseller sa chart, di ba? Number 1, best-selling book. Wala pa ring ibang, walang tatalo, walang pwedeng ikumpara sa integridad nito. Kasi ang sulat ng tao pwedeng magbago. Kaya nga, kung ang Biblia may integridad, ang Kristiyano, meron din dapat. Amen. The word Christian itself means follower of Jesus Christ. If you follow Christ, are you willing to follow Him even when you are alone? Amen. Daniel, kilala niyo ba si Daniel? Si Daniel ay isa pong prophet sa Bible na sila po ay naging alipin. Sinakop ang Israel ng Babylon. Kinuha yung mga young men, mga matitipuno, mga katulad ng mga kasama natin ngayon. Yan. Mga guwapo, yan, bira. Matatalino, guwapo, matipuno, at dinala sila sa Babylon para maging alipin. At sabi ng hari, alright, alagaan nyo yan. Sila ay isang araw, magiging pakipakinabang sa Babylon, pakainin nyo. Pakainin nyo ng inialay sa mga, ang tawag yan, Diyos-Diyosan. Pakainin nyo ng mga karne na masasarap. Painumin nyo ng mga alak na iniinom ng hari. In Daniel chapter 1, let me show you a passage. Anong sabi ni Daniel? Tingnan niyo po. Daniel chapter 1. Paano siya naging matapat na lingkod ng Diyos na merong integridad? Daniel chapter 1, verse number 8. Kita nyo, kapatid, amen? But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Sabi niya, hindi ko kakainin yan. Alam ko kung ano yung dapat kong gawin. Susundin ko ang Diyos. Kahit na nasa ibang lugar ako ay kailangan pa rin sumunod sa kautusan ng Diyos na hindi ako kakain ng mga bagay na ipinagbabawal ng aking Diyos. Yung dugo po, hindi pinagbabawal sa atin. Amen? Sa mga Hudyo po, bawal yung pork. Sa kanila pong batas. Sabi niya, hindi ko kakainin yan. Lechon yun, kapatid. Sa Babylon po ang unang lechon. Ang tawag doon, king's meat. Totoo yun. Basahin nyo. History. Ano yung kinakain ng mga pagan na mga hari? Baboy. Na nilechon.
King's meat ang tawag doon. Kaya kung kumakain ka ng baboy, para ka ng hari. Di ba? Amen? Oh. Tingnan niyo po, sabi niya, purpose in his heart. Ano yung purpose ni Daniel? Na hindi siya lumabag sa batas ng Diyos. Meron siyang integridad. Amen? Na siya ay matapat sa Diyos kahit nasa Babylon siya, kahit na wala siyang mga ibang kasama. Sabi niya, hindi. Pero meron siyang ano dito. Verse 17, tingnan niyo po. As for these 4 children, God gave them knowledge. Sino yun? Si Daniel, si Azariah, si Mishael, si Hananiah. Dahil sila'y sumunod sa Diyos, pinagpala sila ng Diyos. Ano yung nangyari sa kanila? God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Nanuhan niyo ba yun? Na ang pagsunod sa Panginoon ay may pagpapala ng Diyos. Amen? When you do the Word of God, when you obey God's Word, He will bless you. He will promote you. Bibigyan ka niya ng wisdom. Bibigyan ka niya ng understanding, just like Daniel. Kaya nga tandaan niyo kapatid, if the Word of God has integrity, dapat tayo rin. We must be a Christian with integrity. Nasasabihin natin, ako ay mananangan ayon sa salita ng Diyos. Na alam kong totoo, na kahit na hindi mo ako paniwalaan, hindi ka sumama sa akin, nag-iisa ako, I will continue. Amen? Magpapatuloy ako. Kaya kayo mga nasa, for example, may mga kasama kayo, mga unbelievers, may mga kamag-anak kayo na unbelievers, manindigan tayo sa salita ng Diyos. And when we stand for the truth, may integridad tayo, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Doon tayo gagabayan, doon tayo bibigyan ng wisdom ng Diyos, doon tayo sasamahan ng Diyos. Kaya ngayong hapon kapatid, very simple. Challenge for us to have integrity. Kayo nasa school. Oh. Are you willing to stand for your faith? Nasabihin nyo, ako ay Kristiyano? Hindi na ako sasamba dyan sa sinasabi nyo. Hindi ko nagagawin yung hindi ka aya-aya sa Diyos. I will learn to stand. Ako po, battle ko yan noon. Baptist ako. Young people. Pero nandoon yung peer pressure, influence. But I thank the Lord na nung ako po ay nag-edad ng 17, 18. Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, yung mga worldly things na yan, alisin mo na sa buhay ko. I was convicted. Bakit? Kailangan kong maging isang Kristiyano na may integridad. Na yung mga bagay na gusto ng Diyos na alisin ko sa buhay ko because of the Word of God, dahil alam kong tama at alam ko nasa mali ako, aalisin ko na yan. That is integrity. Amen? Be a man of integrity. Di bali ng anumang sabihin nila, at least may paninindigan ka. Sabi nga nung quotation, if you do not stand on something, you will fall for everything. Pag wala kang paninindigan, kahit saan, madali kang maakay. Kaya nagtanong sila hindi kayo pumunta doon. Sabigan, simple lang. Magkaiba ang paninindigan natin. We have a different integrity on the Word of God because what we believe is that hindi na natin kailangan ipakilala ang sarili natin. Who we preach is only, wala nang pangalan, the gospel of Jesus. We do not preach the Baptist name. Amen? I do not care kahit di mo ko tawagin Baptist. What I care is you accept the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang paninindigan ay mahalaga. Salamat kapatid na nananatili ang paninindigan natin. Ang paninindigan natin na hindi dahil nakasama tayo sa grupo, amen? But because of the Word of God. Sabi ko kahit hindi tayo mag-join sa mga ganyang mga grupo
Imagine mo, nagpicture pa dito eh. Pinakita ko nga kay Sir Arthur. Nagpicture dyan sa harap ng gate natin eh. Oh. Nagpicture dyan sila. Picture sila, umikot sila iba-ibang church. Picture sila, bumisita sila sa mga Baptist sa Ilocos. Ipinasa nila doon. Bakit? Para sabihin na good sila. Nasabi ko, salamat, hindi na picturean yung loob. At yung pastor. Biruin ko nga yung nandun sa Magsingal eh. Hindi ko pa na-message, mamaya message ko. Na-picturean din yung mission house nyo ah. Naipost sa Facebook. Ang problema, pinost nila publicly, hindi nila tinanong kung pwede i-post. Right? Amen? Kasi nakalagay dun eh. Baka isipin ng mga ay sumusuporta tayo, no? We do not support man-made conviction. Ang ating sinusuportahan yung conviction dito. Ano yun? The Great Commission. Sabi ko nga, yung nagsalita sa kanila, hindi rin naman Baptist. Yung nag-acknowledge, naunawaan niyo ba yan? Na naghahanap tayo ng acknowledgement sa mundo, hindi ho. Ang taong may integridad, kahit hindi ka pansinin ng mundo, gagawin mo pa rin kung ano yung tama. Tandaan niyo po yan. That is why, be a man of integrity because the Word of God has integrity. Tayo magsalita yung lahat, kapatid. Pasalamat po tayo, dakilang Diyos, Ama naming banal sa langit. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng kahalagahan po ng integridad ng inyong salita. Na ang Panginoon Kristo mismo ay naparito upang kompletuhin ang kanyang misyon, upang ipakita sa amin ang kahalagahan ng batas, ang kahalagahan ng mga propesiya, at na isakatuparan ng inyo pong kalooban. Dalain ko po, O Diyos, na sa buhay din po namin ay makitaan po kami ng integridad, pagsunod sa inyong mga salita, na hindi po kaming mahiya, kundi nandoon yung paninindigan po namin. Maipakilala po kayo bilang aming tagapagligtas. Tulungan niyo po ang bawat anak po ninyo ngayong hapon, even sa mga nakikinig po through our virtual. We pray, O Lord, that you will speak to our hearts this afternoon. Cleanse us from all unrighteousness. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi po kami naging totoo sa aming paninindigan or may mga pagkakataon na ikinahihiya po namin ang inyo pong pangalan. Bagkus, Panginoon, baguhin niyo pong aming puso na magkaroon kami ng tapang, lakas ng loob, na sabihin po ang aming paninindigan sa mundong ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyo pong katapatan sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Let's come to the altar, brethren. Let's have a time of prayer. Usapin po natin ang Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo po ako na manindigan sa tama. Salamat na ang iyong salita ay hindi lilipas. Ni isang tuldok, kuwit, letra ay hindi mawawala. Salamat na hindi nagbabago ang salita ng Diyos.
Salamat po sa salita ng Diyos ngayong hapon. Amen. I hope that we enjoyed our listening of the Word of God at patuloy po na tayo ay sama-sama even in the afternoon. Panalangin niyo po yung mga kapatiran na hindi pa nakakabalik ng hapon. What we need to do is to pray. Amen. Encourage them. Sabihin nyo, maganda, attend kayo ng hapon. Exciting, marami pa rin tayong matutunan. So, pag-pray niyo po yan. By next Sunday po, yan ang ating gagawin, i-develop. And yung sinabi ko nga po, although may konting init talaga sa tanghali, pero maganda yan, mag-schedule tayo na, since may sasakyan naman na, kahit makalabas tayo ng afternoon, no? At itong tatlong kasama natin, tuturuan natin ito. Maganda tong Naalala ko nung tayo sa plaza, si Brother Marvin. Siya ang nila leader kasi siya nakabarong . So mag tayo ng mga tracks po for this week para by Sunday po makapag-pass out tayo. Yan ang gagawin natin, then diretso magsusundo na rin po. Okay? So before closing prayer, ay tayo dadako sa pagbibigay at ikaw na lang, Brother AJ, pakitawagin po natin ating usher for our giving this afternoon. For those na nasa online po, if you want to be a part, continue to pray para sa needs din po ng gawain dito sa Santa Maria Mission. Manalangin niyo po kami at patuloy na magamit sa lugar na ito. Pray po natin yung malilikom ngayong hapon. Brad, panalangin. Ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa hapon na ito, Panginoon, sa natapos po ulit na gawain. Salamat din po, Panginoon, sa ginamit niyo po na aming pastor, Panginoon. Si Pastor John, Panginoon. Bless po ang kanyang pamilya, Panginoon, at mga kamag-anak po, Panginoon. Patuloy din po, Panginoon, sa gawain, Panginoon. Pati na rin po, Panginoon, sa mga kapatiran po, Panginoon, dito po sa Santa Maria at Panginoon, may bless rin po ang kanyang, may bless rin po, Panginoon. At malangkin rin po, Panginoon, ang maliligaw po ngayong hapon na ito, Panginoon, magamit po sa inyong gawain, Panginoon. At patawarin niyo kami sa naman po kasal po kulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. By na lang, ma'am? By Thursday ko na lang po dalhin yung pwede ikabit yan. Mabilis lang naman ikabit yung yung para sa electric fan natin. So Thursday morning na lang po. So again, yung ating pong midweek service will be on Kalitong pa rin po. Maganda po yung nakita ng ating pastor, sabi niya, tuloy-tuloy nyo. At maganda, primarily yung family po nila Sister Lloyda, Tamayo family. At yung mga paligid doon ay makapakinig ng salita ng Diyos, no? So panalangin natin yan, kapatid, at dito pray for this week na marami pa tayong mabisita ng mga families din po. Okay? So ganoon din po sa inyo, pagka meron po kayong, for example, na nag-share kayo, nag-Bible study, post nyo po sa GC.
Hindi po yun para, ang tawag yan? Hindi para sabihin na may ginawa tayo, but to be an encouragement. No? Kasi tayo ay masaya pag may naliligtas. Amen? Tayo ay masaya pag merong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Tayo po ay magstaying lahat at magbukas tayo sa panalangin. After that, may pagkamayan po. Gusto niyo pa magkape? Kung may mainit pa dyan, mamaya, kung gusto niyo po. Let us pray. Heavenly Father, thank you Lord once again for this afternoon service. Salamat po sa natapos na gawain sa maghapon. Salamat po sa tagumpay. Salamat sa bisita kayo na umaga. At we pray, O Lord, na gamitin niyo pa po kami mas lalo for this week sa pagpasok sa school ng inyong mga anak, sa mga trabaho. Pagkaloban niyo nga po ng kalakasan, wisdom. At ganun po yung may mga karamdaman. Pagalingin niyo po, Panginoon. We pray that you will use this mission ng bawat member na maging testimony, maging witness po, Panginoon, dito sa aming lugar at kung saan nyo man po kami itinalaga, Panginoon. Ingatan niyo po ang pag-uwi, pag-iwahiwalay niyo mga anak, mga sakyan na gagamitin po namin. Gabayan niyo po at safely na makarating sa kanya-kanyang tahanan. I-bless niyo po ang bawat isa once again. Patawad po sa mga pagkakasala namin nagawa sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Makipagkamayan po sa bawat isa. And say, see you on Thursday. On na lang yung cover, Ma'am Sai. Thank you. Cover.